Mga kabayan, tila mababaligtad na ang sitwasyon kung saan ay posibleng ma-cite in contempt o makulong sa Senado ang mga kongresista na hindi sumusunod sa mga kautusan ng Senate Impeachment Court. Kung matatandaan, umani ng samot-saring batikos mula sa netizen ang madalas na pag-contempt ng mga kongresista sa mga resource person na kanilang iniimbitahan sa Quad Committee hearing sa Kamara. Pero dahil sa kanilang pagmamatigas ngayon sa kautusan ng Senate Court para magsumiti ng resolusyon kaugnay sa kasong isinampa nila kay Vice President Inday Sara Duterte, maaaring gumawa na ng ultimatum ang Senado laban sa kanila. Ayon kay Attorney Reginald Tungol, tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, batay sa Rule 7 ng Impeachment Rules, may kapangyarihan ang korte na magpataw ng parusa kahit sa sinuman. Ang alinmang panig-aniya na hindi susunod at hindi igagalang ang korte ay maaaring i-contempt o ipakulong kahit pa ang pinakamataas na pinuno ng Kamara na si Speaker Martin Romualdez o maging ang Vice Presidente mismo na si Inday Sara Duterte. Posible raw pong ipakontempt ng Senate Impeachment Court yun mga miyembro ng House Prosecution Panel kapag nanindigang hindi susunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dismayado mga senador. Hanggang ngayon kasi wala pa ring pleadings o reply ang prosecution panel at tila sa media lang sila naglalabas ng kanilang reklamo. Nakalagay sa Rule 7 ng ating impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually cite anyone in contempt in disrespect of the court. So may power ang korte na motu proprio, meaning kahit walang mag-motion na any party, may power din ng korte na kapag nag-motion, dun lang aakto ang korte na mag-contempt. Ayon kasi kay Tungon, hanggang sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na anumang reply o pleadings mula sa prosecution panel at ang kanilang mga pahayag ay sa pamamagitan lang ng media. Dahil dito, binalaan ng Senate Impeachment Court ang mga congressman na huwag baliwalain ang utos ng Senado para maiwasan ang anumang aksyon na pwedeng mangyari at gawin sa kanila kung saan ay ginagawa rin nila ito sa kahit sino mang opisyal ng gobyerno at mga individual na tumatanggi o hindi sumusunod sa kanilang mga rules at kautusan. Hindi pa po ma-take na officially informed po ang impeachment court kasi po pag sa korte baliwala po yung mga news na nire-report. Hindi po ganoon nagkakaroon ng information ang korte. Kaya tumayo rin si Senator Judge Cayetano noon, 'di ba? Sinasabi niya hindi pwede mag-judicial notice about these matters. Hindi siya parte ng judicial notice. Very formal na po kasi ang proceeding sa court. So, the only way that the court will be informed of this action by the House is upon the filing of a formal pleading of compliance attaching the resolution po ng mga House prosecutors regarding that matter. Samantala, nagbigay naman ng reaksyon si Attorney Harry Roque, kilalang taga-suporta ng mga Duterte, na kung ganito aniya ang gagawin ng Kamara na babaliwalain at hindi bibigyang pansin ng utos ng Senado, ibig sabihin ay tapos na at patay na ang impeachment case ni VP Sara Duterte. Pero ano pong pag-usapan natin ngayon? Well, nagdesisyon po ang Kamara na huwag tanggapin muli yung impeachment complaint na ipinabalik ng Senado sa kanila. Ano po ibig sabihin nito? Abay, ang tingin ko po, ibig sabihin nito, patay ng impeachment. Bakit po? Well, unang-una, para mabuhay po yung impeachment na yan, kinakailangan sumunod ang Kamara dun sa sinabi ng mga senador sa 19th Congress. At ang pag-uutos ng impeachment court na gaya na akin sinabi nung nakaraan kong vlog, kapag ang desisyon na ginawa ng impeachment court, walang kahit sinong mga po pwedeng maghimasok. So sa tingin ko, pati Korte Suprema ay hindi po pwedeng maghimasok sa ganyang desisyon. No? So kinakailangan talaga masunod yan. Ang tingin ko po, by and large, yung hindi pagtanggap ng Kamara de Representante ay pabor kay Vice President. Kasi yung mga kondisyon na sinet ng Senado ay mga kondisyon para nga makapagpatuloy ang paglilitis. At kapag hindi sila sumunod, dedo na, finito. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa pagtanggi ng Kamara sa Senate Impeachment Court na mag-reply sa kanilang resolusyon, magkakatotoo kaya na makontempt ang mga ito gaya ng ginagawa nila sa kanilang mga nililitis na bigating personalidad, partikular ang mga kilalang opisyal ng ating gobyerno.
Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontempt ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatiga sa hininging resolusyon ng korte sa kaso na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Tongol, sakaling muling mag-convene ang impeachment court sa 20th Congress pero wala pang reply ang prosecution team, maaring magpasa ang korte batay sa motion ng isang presiding judge o kaya magdesisyon ang korte para sa contempt. Gayaan yan ang sabi ni impeachment presiding officer Francis Escudero, mas mataas ang kapangyarihan ng korte kumpara sa mga prosecutors. Kung meron mang mag-move for contempt, yung buong House ba ang iko-contempt? Si Speaker ba iko-contempt? Or yung mga House prosecutors lang ba? So, isa yan sa mga tatalakayin sa impeachment court. Kinumpirma naman ni Tongol na hanggang ngayong araw wala pa silang natatanggap na anumang reply o pleadings mula sa prosecution panel at ang kanilang pahayag ay sa pamamagitan lang ng media. Payo niya sa Kamara maghain ng formal pleadings sa korte dahil baliwala ang anumang magiging pahayag sa media. Hindi pa po ma-take na officially informed po ang impeachment court kasi po pag sa korte baliwala po yung mga news na nire-report. Hindi po ganoon nagkakaroon ng information ang korte. Kaya tumayo rin si Senator Judge Cayetano noon, 'di ba? Sinasabi niya hindi pwede mag-judicial notice about these matters. Hindi siya parte ng judicial notice. Very formal na po kasi ang proceeding sa court. So, the only way that the court will be informed of this action by the House is upon the filing of a formal pleading of compliance attaching the resolution po ng mga House prosecutors regarding that matter. Dinepensahan naman ito ang mga batikos na hindi dapat mga senator judge tulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang maghain ng motion para ibalik ang articles of impeachment sa halip na prosecution o depensa. Na kung tatawagin natin kung sa Supreme Court yon, na para i-bring into the attention of the court na baka may kulang dito sa nakahain sa atin. At nagbotohan yung court, sabi nila hindi enough yan para i-dismiss, i-refer back na lang natin para ipa-comply sa litigant yung kulang na sinasabi natin. So actually this is an action of liberality by the impeachment court na instead of using the power to have it dismissed, hindi na gano'n na nangyari. Sa mga batikos naman hinggil sa political leanings ng mga senator judge at babala ng mga pagkwestiyon sa integridad ng impeachment court, sabi ni Tongol, malaya ang sino man na maglabas ng kanilang hinaing pero hindi ito papatulan ng korte. Pero ano pong pag-usapan natin ngayon? Well, nagdesisyon po ang Kamara na huwag tanggapin muli yung impeachment complaint na ipinabalik ng Senado sa kanila. Ano pong ibig sabihin nito? Abay, ang tingin ko po, ibig sabihin nito, patay ng impeachment. Bakit po? Well, unang-una, para mabuhay po yung impeachment na yan, kinakailangan sumunod ang Kamara dun sa sinabi ng mga senador sa 19th Congress. At ang pag-uutos ng impeachment court na gaya ng aking sinabi nung nakaraan kong vlog, kapag ang desisyon na ginawa ng impeachment court, walang kahit sinong mga po pwedeng maghimasok. So sa tingin ko, pati Korte Suprema ay hindi po pwedeng maghimasok sa ganyang desisyon. No? So kinakailangan talaga masunod yan. At nakikita naman natin na yung mga retiradong mga maestrado ay agree with my observation na bagamat ito ay hindi nakasaad sa saligang batas, hindi rin siya prohibited sa saligang batas. Ang umiiral ay yung provision sa saligang batas na talagang sole judge ng impeachment proceedings ang ating Senado. So sa akin, pag hindi sumunod ng Kamara Representante at hindi niya tinanggap yung impeachment complaint at hindi siya nagpahiwatig na handa silang ilitis na ang kaso pagdating ng 20th Congress, patay na po ang impeachment complaint. Pero bukod po doon, meron talaga mga issue, no? Tatanggapin at susunod ang Kamara de Representante at nagpahiwatig sila na handa sila magpatuloy ng impeachment. Ano naman ang aaktuhan ng 20th Congress?
Kasi normally, ang 20th Congress, pwede silang umupo muli as an impeachment court, pero kinakailangan mag-convene sila as an impeachment court under the 20th Congress. Dahil nga po, iba na yung komposisyon ng 20th Congress doon sa 19th Congress. So, unang-una, kapag hindi sila sumunod na ipahiwatig at tanggapin nga yung impeachment, no, patay na siya. Pangalawa, pag sumunod naman ang Kongreso, may issue pa rin kung buhay pa rin yan dahil nga ang issue is pwede bang umupo bilang judges ang senador sa 20th Congress sa isang impeachment complaint na inihain doon sa 19th Congress. So dyan pa rin lalabas yung issue kung pwede bang mag-carry over. Now, again, no, whether or not yung desisyon ng Senado, if oo or hindi, ay pwedeng mag-review ang Korte Suprema, nakasalalay po yan kung yung desisyon nila ay gagawin bilang isang impeachment court o hindi. Kapag ginawa yan bilang isang impeachment court at nag-decision sila na walang jurisdiction ng 20th Congress, sa tingin ko po mahihirapan ng Korte Suprema na maghimasok. Kasi sole judge nga po ang ang Senado pagdating sa impeachment trials. No? Now, ang pagkakaiba nga po ng desisyon ng Francisco kung saan naghimasok ang Korte Suprema ay dahil ang kinuwestiyon namin doon sa kaso ng Francisco ay hindi naman po ang aksyon ng impeachment court. Ang kinuwestiyon namin ay yung aksyon lamang ng mga prosecutors. Ang naghain ng, sorry po, may tumatawag sana wag nang tumawag uli no, dahil pinatayan ko na siya. Nawala tuloy trend of thought ko. Ano nga ba yung sinasabi ko? Ayan, nawala. So, yung sa Francisco, ang kinuwestiyon namin ay desisyon ng Kamara na maghain ng pangalawang impeachment complaint matapos sa loob ng isang taon lamang. No? At sinasabi nga ng Korte Suprema na that is barred kasi pinagbabawal ang multiple filing of impeachment complaints within 1 year. Now, so una, kapag hindi sumunod ang Kamara de Representante sa sinabi ng 19th Congress na Senado, patay siya. Pag sumunod sila, may issue pa rin. Pwede bang aktuhan ng 20th Congress ang isang impeachment complaint na hinain ng 19th Congress? So, yan po talaga yung issue na dapat ma-review. Pero nga, yun nga kapag ang impeachment court ay nag-decide na wala silang jurisdiction o meron mang silang jurisdiction, hindi po pwedeng ma-question na po yan dahil sole judge sila. Pero kapag ang Senado ay nagdesisyon bilang isang Senado, kung dapat ba sila mag-convene pa as an impeachment court, kasi po pwede naman na yung decision to convene as an impeachment court would be voted upon by the Senate, then yung decision ng Senado, pwedeng reviewin dahil nga po dun sa provision sa saligang batas na lahat ng akto ng mga ahensya ng gobyerno ay pwedeng mapawalang bisa kung ito ay labag or sumusobra sa jurisdiksyon ng ahensyang yan. Yung po malinaw po ako yung decision whether not to convert into an impeachment court sa 20th Congress, yun ang pwedeng ma-review ng Korte Suprema. Pero pag sila nag-impeach nag-transform na as an impeachment court at hindi na napigilan ito ng Korte Suprema, sa tingin ko, hindi na po pwedeng maghimasok ang Korte Suprema. So, ang tingin ko po, by and large, yung hindi pagtanggap ng Kamara de Representante ay pabor kay Vice President. Kasi yung mga kondisyon na sinet ng Senado ay mga kondisyon para nga makapagpatuloy ang paglilitis. At kapag hindi sila sumunod, dedo na, finito. Now, tingin ko ang intention din talaga ng mga senador, kaya sila binalik yan, para magkaroon ng pagkakataon ang ehekutibo, ang presidente na pag-isipan kung talagang gusto nilang ituloy itong laban nito. Ang mensahe po ay malinaw, madudurog ang ehekutibo si Marcos Jr. kung itutuloy itong impeachment trial neto. Unang-una, 18 ang bumoto para ibalik ito sa Kamara de Representante. Malinaw na sinyales na sa 19th Congress, wala talagang numero ang Malacanang. Now, meron bang numero sa 20th Congress? Well, sa tingin ko nga, dahil ni isang PFP, wala namang napanalo ang administrasyon, lalong walang numero sa 20th Congress. At siyempre, alam mo naman, bukod sa pera, bukod sa kasikatan, alam naman ng mga senador ang pulso ng bayan. At tingin ko, malinaw na malinaw sa kanila na wala na talagang suporta ang impeachment. At kung sila magpapatuloy, parang mangyayari sa kanila ay nangyari sa 19th Congress sa ilalim ng Tambaluslos. Ito yung hindi pinaniniwalaan at hindi pinaka-approve na ahensya ng gobyerno. So, ang aking fearless forecast gagawa rin ng paraan ng mga senador na wag na ituloy. At kasama yan sa kanilang katungkulan. Alam naman natin na itong impeachment ay isang political exercise, So, yung whether or not to continue with it, whether or not kung magpapatuloy ang trial na yan,
ay desisyon din ng mga senador kasi sila ay policy makers. At kung sa tingin nila na masama ang patuloy na pagkakahati-ate sa pamamagitan ng impeachment trial na yan, dapat respetuhin natin yan. Dahil kaya nga ipinigay ang katungkulan para maging sole judge sa lahat ng impeachment complaints ang Senado ay dahil sila magdedesisyon hindi lang sang-ayon sa batas, kundi sang-ayon sa anong pinakamabuti sa interes ng taong bayan. Huwag natin kakalimutan yan. No? First and foremost, ang ating senador ay policy makers. So yung decision nila whether not to continue with the trial, ang tingin ko ay kasama sa kanilang katungkulan na itaguyod kung yung pulisiya na sa tingin nila ay nakakabuti para sa bayan. Now, ano naman ang masasabi ko doon sa mga umiiyak na kasi kwanto nagkaroon ng paglabag sa saligang batas, sa pagre-remand? Well, magdemanda kayo. Tignan natin. Ayaw niyong maniwala dun sa aking paninindigan na ang desisyon ng impeachment court ay hindi dapat reviewin ng kahit sino dahil sila ay sole judge. So kung kayo ay hindi sang-ayon, matagal pa naman ang pagbubukas ng 20th Congress. Sa July pa yan. Magdemanda kayo kaysa ngawa kayo ng gawa. Yung mga antivirus dyan na nagpapapansin dahil ambisyon maging presidente, magdemanda ka nang makita ng lahat na talagang ang dapat maging presidente, alam ang batas. Dahil pag ikaw nagdemanda, tingin ko, sesem lang ang mukha mo dahil i-dismiss lang yan ng Korte Suprema. So go ahead, mag-file ka nang maintindihan ng bayan na kinakailangan naman, bagbat hindi requirement na abogadong presidente, kinakailangan naman alam ang batas. At ang iyong asta ay talaga napapakita na hindi mo alam ang batas. Mantakin mo, sinasabi mo na kinakailangan mag-proceed ang trial kaagad dahil kinagagamit ang word na forthwith. Hindi mo naman maintindihan na ang forthwith naman, nakasalalay yan kung kailan naman sinumite ng Kamara de Representante yung kanilang impeachment complaint sa Senado. Kung wala na talagang oras at patapos na ang Kongreso, paano naman sila magpapatuloy? Wala nang oras. At yun nga po bagamat may desisyon ang sinabi na ang Senate ay isang continuing body dahil 12 senador ay palaging nakaupo dyan every 3 years, ang katunayan, yung 12 yon inutil kapag hindi pa nanunumpa yung pangalawang 12. Bakit? Kasi wala silang quorum to conduct official business. Hindi gaya sa Amerika na at all times, ang Senado ay merong quorum. More than half ang mga nakaupo. Kaya po pwedeng mag-function ang Senado miski natapos na yung termino ng ilan sa kanila. At hindi naman yan po ang kaso dito sa Pilipinas. Well, anyway, nagkaroon nga pala po ng petition na ang ating Tatay Digong para sa kanyang provisional release. No? Hindi po binanggit yung bansa kung saan siya po pwedeng magkaroon ng provisional release, pero hindi po yan sa Pilipinas. Yan po sisiguraduhin ko kasi hindi na po tayo miyembro ng ICC. Bigyan natin ng opinion reaction itong balita ng Net25 na ang mga kongresista na dati sila ang nagsasite in contempt. Silang nagpapakulong. Quadcom, Tricom, ano pang mga com dyan. Ito, baka sila na rin ang i-cite in contempt ng impeachment court. Bakit? I-cite in contempt. Ikukulong sila ng mga senator judges. Up to now, ang prosecution panel hindi pa nagsasubmit ng formal document. Puro salita lang sa media na hindi naman pwede. Kaya, ito, babala. Pag hindi sila mag-submit, posibleng i-cite in contempt sila for disrespecting the impeachment court. Kaya, ayan na ba? Mababaliktad ng pangyayari. Yung mga kongresista na dati sila lang nagsasite in contempt, baka, posibilidad lang ito, depende sa galaw nila, sila naman ang ma-cite in contempt ng ano. So, sa 20th Congress na malalaman ang kasagutan nito dahil wala na nag-adjourn na ang Senado, ang impeachment court. Ang next na session ng korte is 20th Congress na. Okay? So, yun po. Mayroon lang resolusyon. Ano ba yun? Yung nire-require ng impeachment court, certification na walang nalabag. Walang nalabag sa konstitusyon
yung pag-file ng ano. So meron na daw resolution itong House, kaya lang hindi naman nila formal isinubmit sa korte, kaya wala, nandun pa rin sa kanila. Kaya abangan na lang natin anong mangyayari sa 20th Congress.